Ngayong adlaw, Luzon, Visayas, and Mindanao, welcome sa panibagong episode ng More Stories. Ako po si Bettina Briones. Handa ka na ba? Because we have more stories para sa'yo. Mahal ko siya pero hindi niya ako kayang mahalin pabalik. Dahil hindi ako ang pinili ng puso niya at lalong hindi ang kasarian ko. Magandang araw po sa inyo, Bettina. Ako po si Vince, 32 years old. Nagtatrabaho bilang account executive sa isang marketing firm sa Quezon City. Isa akong simpleng lalaking may simpleng pangarap. Ang mapakasalan ang babaeng mahal ko. Magkaroon ng sariling bahay, tahimik na buhay. Pero mukhang hanggang pangarap na lang talaga yon. Kasi ang babaeng mahal ko, hindi ako minahal pabalik. At ang lalaking pinili niya, hindi rin pala siya minahal ng totoo. Itago niyo na lamang po siya sa pangalang Jamie. 7 taon kaming magkaibigan. Hindi lang basta barkada. Ako ang sandalan niya sa lahat. Heartbreak, nandyan ako. Promotion, ako ang kasama niyang uminom. Birthday, palagi akong una sa listahan. Lahat ng taong nakakakilala sa amin, nagsasabi ng isang bagay. Uy, kayo na lang. Bagay kayo. At sa puso ko, aaminin ko, Bettina, umaasa ako. Siguro sa sobrang tagal naming magkasama, inakala kong may binubuo kaming tahimik na tayo. Hindi ko naman namalayan. Ako lang palang may iniisip na ganon. Isang gabi, tinanong ko siya, Jamie, paano kung ako na lang? Ngumiti siya. Yung ngiting palaging nagpapahina sa akin. Sabi niya, best friend lang kita, Vince. Ang bigat, para kong nilamon ng lupa. At sa isang iglap, ang 7 taon kong inaasam, binura ng 5 salita. Nagdesisyon akong lumayo. Tumanggap ng offer sa Cebu. Tumutok sa trabaho. Sinubukan ko pong makalimot. Pero kahit nasaan ako, may parte sa akin na umaasang babalik siya. Na magbabago ang isip niya, na marirealize niyang ako pala talaga. Pagkalipas ng 2 taon, natanggap ko ang wedding invitation niya. Nagulat po ako. At mas nagulat ako nang makita ang pangalan ng groom. Dati naming kaklase. Isa sa mga naging barkada namin dati. Hindi ko pa rin maintindihan, pero nagpunta ako sa kasal. Hindi bilang guest, kundi principal sponsor. Opo, ako ang ninong sa kasal ng babaeng pinakamamahal ko. Dumating ang araw ng kasal, lahat masaya, lahat nakangiti. At ako, nakangiti rin pero sa loob ko, talagang nagdurugo na. Habang naglalakad si Jamie sa aisle, kitang-kita ko ang liwanag sa mata niya. Gusto kong isipin na genuine ang lahat. Pero may naramdaman akong tila mali. At doon ko nalaman ang lihim sa likod ng reception. Habang nagbibihis, may narinig akong pag-uusap. Isa sa mga kaibigan namin, lasing na. Nagbiro. Sabi niya, grabe talaga si Jamie, no? Ikakasal sa lalaki kahit hanggang ngayon, babae pa rin talaga ang gusto niya. Napatigil ako. Tinanong ko ang isa naming kabarkada. Tahimik siya. Hanggang sa napilitan siyang magsalita. Sabi niya, Vince, Jamie never saw you that way. Kasi hindi ikaw ang gusto niya. At hindi rin ikaw ang kailangan niya. Jamie is bisexual. Grabe, sa tagal naming magkaibigan, hindi ko man lang nakutuban, Bettina. May matagal na daw siyang minamahal, si Trish. Kaibigan din po namin. At ang kasal niya, isang pagtatago, isang pagtakas, isang pagsunod sa dapat at hindi sa gusto. Umuwi akong tulala. Hindi ko alam kung kanino ako galit. Sa kanya ba? Sa sarili ko? Pero isang bagay ang malinaw. Hindi ako ang hindi minahal, kundi hindi niya kaya ang sarili niyang mahalin. Kaya ako ang sinakripisyo. Kaya siya kinasal. Kaya kami ang nawala. Ngayon may asawa na rin ako. Mabait, mapagmahal, maunawain.
Pero may mga gabi pa rin talaga na hindi ko maiwasang maalala si Jamie. Hindi dahil gusto ko pa rin siya, kundi dahil sa tanong na paano kung mahal niya talaga ako at hindi siya natakot. Hanggang dito na lamang po ang inyong kamarkada, Vince. Napapaisip na naman, ayoko na sa'yo pero ikaw pa rin naman. Ayoko rin ang bago kung gano'n na rin naman. Dadaanan na naman. Tumitingin sa bituin at alam ko na sinungaling ako sa kanila. Sa tanong na kung ikaw pa rin, at ano magagawa, ba't ko hanapin pa ang mga nakalimutan at mga nawala? Mabalik pa rin sa akin yung mga alala natin. Kahit pilit na limutin, bumabalik pa rin sa akin. Bumabalik, balik pa rin sa akin. Kaso alaala na lang, mabalik, balik pa rin sa akin. Kaso alaala na lang, alaala na tayong dalawa lang ang makakabalik. Pero sa'kin lang sabi ko mga kwento na to, ayaw lumayo, binabalik-balik talaga ako. Tingin sa bituin at alam ko na sinungaling ako sa kanila. Sa tanong na kung ikaw pa rin, at ano magagawa, ba't ko hanapin pa ang mga nakalimutan at mga nawala? Bumabalik pa rin sa akin, bumabalik yung mga alala natin. Kahit pilit na limutin, bumabalik pa rin sa akin. Balik pa rin sa akin. Kaso alaala na lang, balik pa rin sa akin. Kaso alaala na lang. Bumabalik pa rin sa akin. Para akong habang binabasa ko yung kwento, para akong nanonood ng teleserye talaga. Grabe yung twist dito sa kwento niya, nakakagulat. Pero una sa lahat, gusto namin magpasalamat sa iyo, Vince, sa matapang mong pagbahagi ng sarili mong storya. At ngayon nga, binuksan mo na yung libro mo sa ating mga listeners, sa ating mga tagapanood. Ang gusto ko lang ipunto sa iyo, Vince, na gusto kong isipin mo na hindi ka mahina dahil sa nasaktan ka, at lalong hindi ka tanga dahil umasa ka. Ang umasa ay hindi po kasalanan talaga. Isa tong parang pruweba na nagmahal ka. Yung pinili mong itaya kahit walang kasiguraduhan. Si Jamie, naging tahanan mo siya sa loob ng maraming taon. Pero hindi kasi ibig sabihin na kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kahit ibinuhos mo na sa kanya lahat, ay ikaw ang pipiliin niya sa dulo. Masakit, oo. Ito yung katotohanan na hindi lahat ng tao na kaya mong mahalin ay kaya kang mahalin pabalik. Lalong-lalo na kung sila mismo ay hindi nila kayang mahalin yung sarili nila ng buo. Sa kwentong ito, Vince, hindi ikaw ang kulang. Hindi ikaw ang mali. Hindi ikaw yung naging option. Naging saksi ka sa gera ng isang tao laban sa sarili niya. Siguro kung may kasalanan man si Jamie, ito yung hindi niya nasabi yung totoo sa'yo habang nandyan ka pa. Pero Vince, tingnan mo to. Dumaan ka sa apoy pero hindi ka talaga lubusang natupok, 'di ba? Sa halip, nakita mo kung ano talaga yung pagmamahal na karapat dapat para sa'yo. At ngayon, natagpuan mo na talaga. May asawa ka na, na totoo kang mahal at totoo sa'yo. Sabihin na natin, dahil sa kwento mo may mga what ifs ka pa na dumadalaw sa'yo gabi-gabi sa isipin mo, diba? Sige. Pero totoo din naman kasi na araw-araw ka rin dadalawin nung
pagpapasalamat, 'di ba, na thank God, nangyari tong bagay na to, nasaktan ako before. Kung hindi siguro ako nasaktan, baka hindi ko makilala yung tunay na pagmamahal na meron ako ngayon, 'di ba? Ito na lang siguro yung isipin natin. Palitan natin yung mga what ifs na yan. Bahagi na kasi to ng nakaraan mo eh. Tingnan mo yung kung anong meron ka ngayon. Yung pagmamahal na meron ka ngayon. Hindi naman kasi ito tungkol sa kung sino yung naunang minahal. Minsan, tungkol ito sa kung sino yung pinili mong mahalin. Kahit hindi siya ang nauna. Pero siya yung siguradong hindi ka iiwan hanggang huli. Advice ko lamang sa'yo, Vince, at sa lahat ng mga kamarkadang kapamilya natin. Alalahanin mo na lang si Jamie na isang malaking parte ng buhay mo sa nakaraan. Alam mo yun? Hindi sa kasalukuyan. Dahil sa dulo ng bawat paano kung ay yung mas pinaka-importanting tanong na sino na ba ako ngayon? 'Di ba? Anong meron ako ngayon? Sino na bang kasama ko ngayon? Kung sasagutin ko yan, sasabihin ko sa'yo, ikaw po yung lalaking nakaranas ng pagkawasak pero muling nabuo yung sarili para sa isang pagmamahal na totoo. So Vince, maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kwento. Alam kong masaya na yung buhay mo ngayon. Tanggalin mo na yung mga what if sa isip mo. Sana po sa mga susunod mong gabi, wala na yung paano kong natanong kasi sisirain lang yan kung anong meron ka ngayon eh. 'Di ba? Mas mabuting palitan mo yan ng buti na lang. At buti na lang, sumulat ka. Daghang salamat kapamilyang kamarkada. Kung gusto nyo rin pong magbahagi ng inyong kwento, wag na wag po kayo mahihiyang ikwento yan sa amin. Ako po si Bettina Briones. Hanggang sa muli.